Mukhang ang San Miguel Beermen ay kukuha ng isa pang scorer dahil may injury pa rin si CJ Perez. Dito sa pagkatalo ng San Miguel kontra dito sa NLEX Road Warriors, limitadong minuto lamang, 5 minutes lang naglaro si CJ dahil nga doon sa kanyang sprain. At nakita natin ininda at na-miss ng San Miguel na serbisyo nito dahil natalo sila sa NLEX pagkatapos pa nilang lumamang ng 13 puntos. Nung bandang huli wala silang napuntahang scorer dahil nga wala si CJ. At dito natin masasabi talaga na mukhang habang nagre-recover pa itong si CJ, kinakailangan munang kumuha ng San Miguel ng isa pang scorer. Ang tanong, saan sila kukuha? Sa tingin ko marami silang pwedeng team na pwedeng bagkuhanan nung kinakailangan nila na player sa ngayon. Unang-una na dyan, sa tingin ko pwede nilang subukan kunin si Cedric Bearfield. Pangalawa, itong si Mikey Williams, susubukan nila sa Converge Fiber Xers. Dahil maliwanag na itong San Miguel Beer, kinakailangan talaga nila ng isa pang option para maibigay dito sa kanilang lineup. At yun nga, si Mikey Williams o kaya si Cedric Bearfield ang pwede nilang ma-acquire. Of course, alam natin na mayroon pang mga ibang players dyan, pero yung dalawang yan, ang sinasabing nasa radar ngayon nitong San Miguel Beermen. Kung sakasakali na ma-acquire nila yan, magiging ito na talaga yung tinatawag natin na magiging major development para dito sa SMB. Meron namang mga trade assets na available itong San Miguel katulad ni Jeron Teng at yung kanilang rookie na si Chris Miller. Of course, si Chris Rosales nandyan din. So, yan yung talagang makikita natin masasabi pwedeng magamit nitong San Miguel Beermen. At syempre, kung ikaw naman talaga itong si Coach Leo Austria at may pagkakataon na makuha si Bearfield o kaya si Mikey Williams, hindi mo na palalampasin yan. At sa totoo lang, medyo mas mababa ang trade value ni Mikey, so baka yan ang susubukan ng SMB. Itong NLEX Road Warriors nanalo kagabi kontra dito sa San Miguel pero hindi may tatanggi na kulang pa rin sila sa isang big man. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na susubukan nila na ma-acquire ang serbisyo nitong si Luis Villegas mula dito sa Rain or Shine o kaya si Kit Natu. Siyempre sa mga susunod na games magiging mas mabigat yung laban ng Road Warriors kaya nga yung pagkuha sa mga nabanggit na players ang mukhang kinakailangan talaga nila sa ngayon. At hindi naman tayo magugulat kung sakasakali na magawa nito ng paraan ni Coach Jong Wichiko. Ang kinakailangan na lang talaga ay makapili sila ng mga players na pwedeng ipag-trade dito kay Coach Yeng Yao. Dahil syempre si Coach Yeng Yao hindi naman yan basta-basta magbibitiw ng player lalo na kung ito'y big man katulad ni Datu o Villegas. Ang tanong, sino kaya ang pwedeng i-offer nitong NLEX Road Warriors para doon sa mga nabanggit? Sa ngayon magaling naman yung mga players ng NLEX, baka si Anthony Semerat ang ibigay nila o kaya naman malay natin baka itong si Jonel Policarpio. At yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi talaga na itong NLEX Road Warriors, isang big man na lang ang kulang dyan at magiging legitimate contender na. At alam din yan ni Coach Jong Wichiko kaya nga gusto niya kumuha dito sa Rain or Shine. Pero sa panig ng ROS, alam natin na malakas din yung roster nila at hindi nila basta-basta sabihin na gagalawin yan kung hindi sa tingin nila makabubuti. Kaya if ever magka-trade itong ROS at itong NLEX, sigurado na magiging masinsinan yung kanilang diskusyon para masiguro na magiging patas ito na yung makukuhang player ng NLEX yung kailangan nila at sa Rain or Shine ganun din. Alam natin na si Coach Yeng Yao bilang coach ng isang independent team, hindi yan papatalo dito sa mga MVP at SMC group. Kaya kung sakasakali na ma-trade nila si Villegas o kaya si Datu, sigurado na magiging substantial yung makukuha nila mula dito sa koponan ni Coach Jong.